Inilabas na ng Supreme Court ang kopya ng kanilang desisyon na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa inisyong warrant ng ICC. Base sa desisyon, bigo si de la Rosa na maipakita ang mga rekwisito upang mabigyan ng TRO. Narito ang report ni Dustin Bayog. Sa botong 951, ibinasura ng Korte Suprema ang Petition Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Ante Order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may kaugnayan sa kanyang posibleng pag-aresto sa inisyong warrant ng International Criminal Court o ICC. Sa paliwanag na inilabas ng Korte, bigo ang kampo ni de la Rosa na patunayan na mayroon itong malinaw at klarong karapatan na dapat protektahan, gayon din na walang malinaw na patunay na inatake ang kanyang karapatan, gayon isinalalim pa ito sa protective custody ng Senado. Dahil dito wala rin daw irreparable injury na maaaring mangyari sa senador habang sinabi ng korte na puno ng hindi beripikadong ulat ang kanyang very urgent manifestation. Ayon kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, matuturing na temporary immunity ang paglalabas ng TRO para kay De La Rosa na mapangadib umanong gawing saligan ng mga mahinarap na lehitimong arrest warrant. Sa pananaw naman ni Associate Justice Rodil Zalameda, bigo si De La Rosa na ipakita ang kanyang unmistakable right upang katigan ito ng korte. Aniyang pagtanggi sa TRO ay hindi ibig sabihin wala na magagawa si De La Rosa, gayong marami pa itong legal remedy na maaaring iapela sa ICC. Ang umanong pagtakas naman o pagtatago ni De La Rosa ang isa sa dahilan ng Associate Justice Benjamin Caguioa kung bakit hindi ito dapat bigyan ng TRO. Habang pagdidiin ni Associate Justice Maria Filomena Singh, hindi proteksyon sa pananagutan ng pagiging opisyal ng gobyerno at hindi dapat ito magamit upang maging kanlugan sa mga legal na proseso. Samantala, giit naman ng 5 pumabor, tagumpay si De La Rosa na patunayan ang mga rekwisito upang maglabas ng TRO. Ayon kay Associate Justice Ramon Hernando, wala umanong domestic judicial process na nangyari, gayong wala ring jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Iginit naman ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na hindi dapat nalalayo sa 1987 Constitution ang paggamit sa Section 17 na Republic Act No. 9851 o ang opsyon sa pagsuko sa International Tribunal ng isang individual. Habang iginit ang 3 pang maestrado na kung tuluyan may patutupad ang arrest warrant kay De La Rosa mula sa ICC, ay maaaring umanong hindi na ito maabot ng judicial processes ng bansa at mawalan umano ng legal remedy na maaaring magamit pa ng naturang senador. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.